Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion, reaction ngayon itong post ni Doc Rob Rances. Sabi niya, so, they are both cousins, Martin and BBM. They are both cousins who were in stupid mood while signing the national budget the past 3 years. Ito, salita ni Speaker Martin Romualdez, nilaglag na niya ang dalawang kongresista na sila yung gumagawa ng korupsyon. Ako wala. Malinis ako. Si Congressman Saldico at Congressman Momo ang sisihin nyo. Ito, post ni JBJ Etsky. Just in, sabi. Dating House Speaker Martin Romualdez nagsalita na tungkol sa ghost project insertion. Momo at Co. Mastermind daw ito. Romualdez interesado lang sa mining, hindi sa construction. Alamin. Bueneltahan ni dating House Speaker Martin Romualdez ang mga akusasyong siya ay umano'y sangkot sa ghost project insertion sa pambansang budget. Sa kanyang pahayag, iginiit ni Romualdez na walang basihan ang mga aligasyon laban sa kanya. So ito ang kanyang mga pahayag. Number 1, wala akong negosyo sa construction. Ang lahat ng negosyo ko ay nasa mining industry bago pa ako maging House Speaker. I am self-made. I am already a billionaire. Yan si Congressman Momo ang tanongin mo. Biglang yaman yan dahil sa construction at si Congressman Saldico nasa construction din. Bakit ako ang tinuturo dito? Naghihingi pa nga ng request si Momo para magtayo ako ng mining expansion sa Madrid, Carmen, Lanosa at San Miguel, Surigao del Sur. Dagdag pa ni Romualdez, ang dapat umanong usisahin at tanungin ng publiko ay sina Congressman Romeo Momo ng 1st District Surigao del Sur at Congressman Saldico ng Ako Bicol Party List na kapwa may kaugnayan sa sektor ng construction. Sabi niya, hindi ako ang mastermind ng insertions. Dapat ang sangkot ng ghost projects insertion ay yan sina Congressman Romeo Momo at Congressman Saldico. Ako, di ko na namalayan. Hugas kamay na naman. Pareha sa kanyang pinsan. Pinakamalinis na presidente, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Saludo ako kay PBBM. Yan ang patutsada ni Anjo Iliana. Kasi wala daw siyang kasalanan eh. Hindi niya alam bakit nagkaganito. Like cousin, like father, like son ba, like cousins, pareha sila, naghuhugas. So sabi niya, ako di ko na namalayan na may ghost project. Dahil sa dami-daming pages na isinumiti nila, bigla ko na inaprobahan. Akala ko na walang anomalya. Ano bang ikanta natin dito? Bakit mo ako niloko? Di ba? May kanta bang ganun? Bakit sinaktan mo ang puso ko? Samantala, wala pang opisyal na tugon mula kina Momo at Co sa mga mabibigat na pahayag ni Romualdez. Patuloy namang binabantayan ng taong bayan at mga watchdog groups ang magiging takbo ng investigasyon sa isyu ng ghost project insertion sa Yumanig sa Kamara. Okay. So, at least maganda ito nagsalita siya. Yung Blue Ribbon Committee
at saka yung independent commission, pwede na silang magsimula from here. Kasi speaker na yung nagsimula eh. Granting na totoo ha. Let's give him a benefit of the doubt. Pirma lang siya ng pirma. Parehas din ng Pangulo, pirma lang ng pirma. Pagkano nang magpinsan na ito? The best tandem, President and Speaker throughout history. Parehas na Ferdinand. Pirma ng pirma, hindi nag-iisip. Granting na totoo. Singit. Tapos wala siyang kalam-alam. Kung totoo yan, kung ako si Mayor Magalong, kung ako si Senator Locson, patawag ko ngayon si Congressman Momo. And I'm sure papatawag yan sa Blue Ribbon. And then si Saldico, patawag, kailang matigas ang ulo. Ayaw daw niyang babalik. Kasi pinababalik siya eh. In 10 days, canceled na, revoke na ang kanyang travel authority. Balik ka! Sabi niya na, hindi ako babalik. Yung travel authority ko as congressman. Resign. Anytime, pwede siyang mag-resign eh. Resign. Expel niyo ako. So habang may sakit ako, karapatan kong magpagaling dito sa US, okay nga naman kung totoong may sakit. So hindi nila mapilit bumalik. So ayan, challenge ngayon sa administrasyon. So patunayan ngayon ng presidente na talagang totohanan yung gusto niyang panagutin. I-cancel ang passport, i-deport dito, kung nakaya nilang kidnapin ng Pangulong Duterte at pinadala sa Netherlands, challenge yan. Pwede mong pahuli ng Interpol ang Saldico na nagmamatigas, dalhin mo dito. So, maraming challenges ngayon. Okay, so, gumaganda po ang takbo ng ano. Eka lang, baka naman drama-drama lang. Okay. Papangalanan kita para maligtas ako. Kailang huwag kang babalik. Di ba? Diyan ka lang. Never. Huwag kang babalik. Yes, boss. Dito lang ako. Kumusta naman ngayon si Congressman Momo? Sabi niya, wala. Pag sinabing wala. Wala namang resibo. Ano bang resibo na ano? Ano ba itong nangyayari sa bayan natin? Magbasa lang ako sa mga comments, ano? Nerissa so mas nararapat talaga na makasuhan talaga kayo. Imagine nyo, billion ang nawala sa kaban ng bayan under sa speakership mo. Ay, Flora Barrios. Noon hanggang ngayon, Philippines is the most corrupt country. Jimmy Lopez, you and your cousin approve the budget equally guilty. Yes, equally guilty. Hugas kamay. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng livelihood assistance sa kanila, nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin nyo ang video na ito. Ni Rodani, so mag-abono siya karon. So muna ni ang itsura si ang kaping duha na kabulan nanay mga sanga-sanga. So tulo na siya kabangag kay duha namang kabulan. So tabunan para nga musuyop gyud ang kapi. Nindot kaayo ang porma sa iyang kaping duha na kabulan Mga tagas na gyud kaluoy sa Ginoo ang among mga tanom nga kape. So 29 day may ka pamilya ang nananom na og kape. Naanay mga sanga-sanga Kining among tanom nga kape 14,550 na ni. So tag 25 pesos kada isa ani ka sidling. Nananganag yun, duha pa kabulan Ug karon naman sa pag-abono naga-spray na pod.
Indo pa na pa siya. Romix. Gromit. Sige na. 600. Okay, so salamat sa nagsuportar. Nga mayo na ning turok sa among kape. Ay makasuporta na gini sa among mga estudyante. Pon. Pila din ikaw punuan nga kape imong tanom nga sidling? 600 na ni. 600 na. Luoy sa Ginoo nga tagaangin mayong pagtubo. So salamat kayo. Kuan. Nga na. Oo, salamat.